Hello everyone, alright, so good evening sa ating lahat. Alright, so ngayon ulit ay babasa ulit tayo ng Word of God. Alright, so sabi ko nung una kong live, isasama ko kayo sa aking journey sa aking pagbabasa. Alright, nung kahapon ay sa Matthew chapter 23 na tayo, which is yung mag-ingat sa mapag-imbabaw. Alright, sa mga nagpapabango, okay, or mga nicho. Alright, so kumbaga, yung napag-aral natin ng last or yung ating naging lesson sa ating buhay. Alright, kumbaga, tayo ay mag-ingat, okay, sa mga mapag-imbabaw, okay, o kaya peke. Sa labas maayos pero yung ugali pangit. And then yung nakakita nating verse is yung wag tayong, kung ang sino ang nagmamayabang o nagmamataas ay binababa ng Panginoon, okay? At kung sino yung nagpapakumbaba ay tinataas ng Panginoon. Alright, so ngayon naman ang ating chapter or pag-uusapan ngayon ay tungkol sa yun, dito pala tayo sa mag-ingat sa mga mapag-imbabaw. Alright, nung last pala is okay, ayun, tama okay, so yun, dito na tayo sa mga tanda ng huling kapanahunan dito sa Matthew chapter 24. Alright, so kagaya ng sinabi ko nung kagabi, alright, basahin natin yung buong story and then pipili tayo ng dalawa or isang verse, okay, at maging lesson sa atin. Okay, basahin natin dito sa Matthew chapter 24 verse 1 hanggang 22. Alright, okay, so basahin natin verse 1. At nang si Jesus ay lumabas at umalis mula sa templo, sa kanya ang gusali ng templo. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba nyo nakikita ang lahat ng mga ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo na walang may iwanan dito kahit isang bato sa ibabaw ng bato na hindi babagsak. Verse 3. At habang siya ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, ang kanyang mga alagad ay lumapit sa kanya ng bukod. Okay, na sinasabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at katapusan ng kapanahonang ito. In verse 4, okay, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na hindi kayo maliligaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ng marami. And verse 6, magsisimula tayong makinig or makirinig ng mga digmaan at ng mga balita ng mga digmaan. Masdan nyo, huwag kayong mangamba sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat babako ng isang bansa laban sa isang bansa, at ang isang kaharian laban sa isang kaharian, at magkakaroon ng mga taggutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang lugar. Ngunit ang lahat ng mga ito ay simula ng mga paghihirap. In verse 9, sa panahong iyon ay dadalhin nila kayo sa paghihirap at papatayin nila kayo at kasusuklaman kayo ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. And verse 10, at pagkatapos ay marami ang matitisod at ipagkakanulo nila ang isa't isa at kasusuklaman nila ang isa't isa at maraming bula ang propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami. Verse 12, at dahil sa palaganap ng hindi
pagkilala sa kautusan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Ngunit sa kautusan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Ngunit siya na nagtitiis hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. At itong ebanghelyo ng pag-aari ng Diyos ay maipapahayag sa buong sanlibutan bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos nito ay darating ang wakas. Verse 15, kaya kapag makita nyo ang kasuklam-suklam na kapanglawan na nakatayo sa banal na dako, sinabi ni Propeta Daniel, siya na nagbabasa, unawain nyo ito. Okay? So, tigil tayo dito na, sabi ni Daniel na kung tayo ay nagbabasa or may Bible, kailangan nating unawain yung Bible. Kumbaga, ano yung background, okay, sino yung nagsulat, ano yung magiging lesson. Alright, so good evening kay Brother JR, okay? Kaya, kailangan nating unawain kapag tayo ay nagbabasa, sabi dito. Alright, dahil kung hindi natin maunawaan yung pagbabasa ng Bible, useless yung ating pagbabasa. Okay, kaya kailangan natin humingi ng wisdom sa Panginoon. Kasi, siya lang ang magbibigay sa atin at mangungusap ang banal na Espiritu sa atin para ito ay maging pagpapala sa atin. And verse 16, sa panahon iyon, sila na nasa Judea ay hayahang tumakas patungo sa kabundukan. Siya na nasa habubungan ay huwag nang bumaba upang kumuha ng anuman mula sa kanyang bahay. At siya na nasa bukid, okay, na huwag nang hayaang bumalik upang kumuha ng kanyang mga damit. At sa aba nila ng mga nagdadalang tao at sa kanila na mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ngunit manalangin kayo na ang inyong pagtakas ay huwag mangyari sa taglamig or sa araw ng Sabat. Verse 21, sapagkat sa panahon iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyari mula sa simula ng sanlibutan hanggang sa ngayon. Hindi pa nangyari. And last verse, at kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, walang sino mang tao ang magliligtas, ngunit alang-alang sa mga pinili, maiklian ang mga araw na iyon. Okay, so time will come is tayo ay magdudusa. Okay, kung wala tayong Panginoon sa ating buhay, okay, tayo ay mapupunta sa impyerno. At may tinatawag na revelation or tribulation na after pag dumating na ang Panginoon, okay, magkakaroon ng paghahari si Satan ng 7 years. At kung gusto natin maligtas, kailangan natin hintayin yung 7 years at huwag tayo magpataon ng 66. Okay? At kailangan nating lumayo at huwag maging kumbaga Panginoon si Satan. Gusto nating maligtas pa. Pero back to the topic tayo. Hinapayawan ko lang yung mangyayari sa ating future na mangyayari. Pero ngayon pa lang, para hindi natin maranasan yung tribulation na tinatawag na 7 years, kung gusto natin maligtas sa impyerno at wag nang mahirapan pa sa 7 years, tanggapin na natin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Okay? At magsisi tayo sa ating mga kasalanan dahil itong buhay natin is life is short. Okay? Hindi natin alam yung mangyayari. Okay? At makita natin dito sa verse 4 and 5 sa Matthew chapter 24 verse 4 and 5. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na hindi kayo mailigaw ng sinuman. Okay, sinasabi dito na kailangan mag-ingat tayo sa ating mga pinapakinggan ng mga salita ng Panginoon dahil may mga mapag-imbabaw, okay, or mga pwede tayong iligaw sa salita ng Panginoon. Alright? At sabi sa verse 5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Okay? So, sa panahon ngayon ay madaming mga religion. Madaming mga nagsasabi na ito yung church, yung totoo. Kami yung totoong
nagsasabi ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Okay? Kami yung pakinggan nyo. Okay? So, madaming mga bulaang propeta. Na ibig sabihin nun, mga pwedeng mga nag-share ng gospel or nag-share ng Bible pero hindi naman totoo at hindi naman yun yung sa talaga ng Panginoon. Kaya, ang lesson dito ay makita rin natin dito sa verse 11. Ang napila kong verse, okay, ay dito sa verse 11. Sabi dito, at maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami. Okay, so, sabi ko kanina, napakaraming sekta. Madami nag-share ng Word of God. Okay, nag-share kami ng Word of God, social media, okay. So, madaming mga religion, okay, na lumalabas ngayon na sila yung daan, okay, sila yung totoong church, okay, sila yung dapat natin pakinggan. Pero, sabi ng Bible ay mag-ingat tayo, okay, kasi possible na mailigaw tayo, okay, at tayo ay, okay, hindi, kumbaga, imbis na doon tayo sa tamang pakikinig ng salitang Panginoon, hindi na. Dahil hindi tayo nag-ingat, okay? Dahil hindi tayo nagbabasa ng Bible. Kaya nga, merong Bible. Lahat ng church or sa natuturo ng salitang Panginoon, dapat Bible or Bible-based. Okay? Bakit kailangan ng Bible? Okay? So, kung yung nagtuturo, okay, walang Bible, okay, di kung saan nagbe-basean kumukuha ng kanyang ituturo, pwedeng bula ang propeta siya. Okay? At kung yung Bible dinagdagan or binawasan, pwedeng bula ang propeta. Okay? So, yun yung sign na pwedeng ito ay totoong siya ay bula ang propeta. It means nagpapanggap lang, okay, na sila yung totoo, sila yung daan, ito yung totoong salita ng Panginoon, okay. At kung tayo, paano ba malalaman na totoo yung sinasabi, okay, na ano yung sinasabi talaga ng Biblia, paano natin malalaman, okay, para malaman natin kung totoo yung pinipreach o yung sinasabi ng salita ng Panginoon, okay, ang kailangan natin ay magbasa lagi ng Bible. Okay? Mag-self devotion tayo. Okay? Para malaman natin yung katotohanan. Bakit? Kasi kung wala tayong sariling Bible, yung tinuturo sa atin ng mga preacher, okay, ng mga tagturo sa ating mga religion, kung wala tayong Bible na sarili, okay, what if hindi pala totoo yun, di ba? Kaya, kailangan kung gusto nating malaman kung ano talaga yung totoong church, totoong nag-share ng Word of God, kailangan natin ng Bible. Okay? Kailangan natin pag-aralan para makita natin kung sino yung totoong nag-share ng Word of God at totoong papakinggan natin. Alright? Dahil kung ito yung Bible natin, hindi natin binabasa. Okay? Hindi tayo nag-google, di ba? Hindi tayo nag-google na basahin yung ating Bible. Paano natin malalaman, okay, kung totoo yung sinasabi nung isang nag-share ng Word of God. Okay? Kaya ngayon, gusto ko rin kayong isama, okay, na sa aking journey, sa aking pagbabasa, para lang ma-share at makita yung lesson, okay, na naging blessing sa akin, okay, na, okay, kailangan pala nating mag-ingat, okay, sa mga pinapakinggan natin, sa social media especially, okay, kasi kung napakarami ng religion ngayon, hindi natin alam kung saan ba yung totoo, okay, ang sekreto lang dyan para malaman natin yung totoo is i-observe. Okay, mag-observe tayo, mag-pray tayo. Okay? At mag
magbasa tayo ng Bible. Okay? Ang standard na binabasa talaga dapat is yung King James Version 16:11. Okay? Dahil yun yung pinakaunang Bible at yun yung original. Okay? Kung gusto nyong pag-aralan, okay? Kung gusto nyong makita kung totoo nga ba itong sinasabi ng aming church, pag-aralan natin. Okay? Hingi tayo ng wisdom sa Panginoon kung totoo nga ba or hindi yung kanilang tinuturo sa atin sa Bible. Okay? Kaya, praise the Lord kasi merong mga reminding dito sa ating Bible. At yun, napakiikli lang ng ating pagbabasa. Okay? Dito tayo sa chapter 24. Okay? And bukas is nasa verse 23. Okay, sabi ko nung last time is merong isang chapter na dalawa yung kwento. Merong time na ito yung kwento. Yung isang chapter na isa yung kwento. Okay. Kaya, kung gusto nyo samahan sa aking journey, sa aking pagbabasa, okay, nasa Matthew chapter 24 na tayo. Verse 22. Okay, kanina ay andyan yung kalaban. Okay, sa pagod. Okay, inaantok na. Okay, at possible na hindi na makapagbasa ng Bible. Pero praying na this year is matapos natin. Okay, yung New Testament. Okay, samahan nyo ako. Okay, kung may mga tanong kayo, okay, comment lang kayo or kaya naman mag-message kayo. Okay, for para mas tayo ay matuto. Okay, at malaman natin yung katotohanan. Okay? So, alright. Thank you for watching and God bless everyone. Good night. Okay? Lagi niyo tandaan na God loves you. Alright. Bye-bye and see you.